Nagsisimula ang kwento nang makatanggap ang isang hindi pinangalanang lalaki ng tawag sa telepono habang papasok siya sa kanyang bahay. Sinabihan siya na patay na ang isang taong nagngangalang Randall Locke. Dahil dito, agad siyang pumasok sa kanyang bahay at nagsimulang tipunin ang mga mapa, litrato, at mga dokumento. Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng isang grupo ng 6 na kabataan. Kuha ilang dekada na ang nakalipas. At tampok dito si Randall Locke noong bata pa siya. Matapos niyang tipunin ang mga dokumento, binuksan niya ang isang nakatagong safe at kinuha ang isang susi. Hinubad niya ang kanyang damit at inilagay ang susi malapit sa kanyang puso. Ilang segundo ang lumipas. Lumitaw ang isang butas para sa susi sa gitna ng kanyang dibdib. Sa kakaibang pangyayari, sinaksak ng lalaki ang susi sa kanyang dibdib, at sinunog ang sarili kasama ang kanyang bahay. Samantala, matapos ang pagkamatay ni Randall, lumipat ang natitirang pamilya Locke, ang ina na si Nina, ang panganay na anak na si Tyler, ang pangalawang anak na si Kinsey, at ang bunso na si Bode, sa isang bayan na tinatawag na Matheson. Determinado si Nina na magsimula ng bagong buhay, malayo sa mga usisero sa kanilang bayan. Gayunpaman, hindi rin sila naging masaya sa Matheson, mula sa server sa ice cream parlor hanggang sa mga bata sa paaralan. Alam ng lahat ang trahedyang naranasan ng kanilang pamilya. May mga mabait, ngunit may ilan ding malamig ang pakikitungo. Ibinunyag na ang mga Locke ay lumipat sa ancestral na bahay ni Randall, ang Key House Manor. Malaki ito, nakakatakot, at malinaw na kailangan ng maraming pagkukumpuni. Ang kapatid ni Randall na si Duncan ang tagapag-alaga ng bahay, ngunit nakatira siya sa Boston at tila hindi masyadong interesado sa bahay. Ang eksena ay nag-flashback 3 buwan ang nakalipas, kung saan magkasamang nag-e-enjoy sina Nina at Randall sa isang magandang gabi. Ang kanilang sandali ng katahimikan ay biglang naantala nang dumating si Sam Lesser, isa sa mga kaibigan ni Tyler. Mukha siyang possessed at iginigiit na makausap si Randall tungkol sa Key House. Ngunit tinanggihan ito ni Randall at iniiwasan ang mga tanong. Dahil dito, binunot ni Sam ang baril at binaril si Nina sa binti bilang babala. Sa kritikal na sandaling ito, dumating si Tyler at kumatok sa pintuan. Sinubukan ni Randall na samantalahin ang pagkakataon para agawin ang baril. Ngunit siya ay nabaril. Shocked si Tyler nang pumasok siya, ngunit nagawa lamang niyang panoorin habang bumagsak ang kanyang ama at tuluyang namatay. Sa kasalukuyan, si Bode ay kumukuha ng litrato ng tanawin sa paligid ng bahay nang maakit siya sa isang nakalock na outhouse na may balon. Nakapasok siya sa mga bakal na nakapaligid dito at agad na kinunan ng Polaroid ang ilalim ng balon. Hindi sinasadya, nahulog ang larawan sa balon. Sa gulat ni Bode, ang Polaroid ay mahiwagang lumitaw sa tabi niya. Dahil dito, lalo siyang na-curious at sumigaw sa balon. Ilang segundo ang lumipas. Isang babaeng boses ang sumagot. Tinawag siya sa pangalan. Natakot ang batang lalaki at tumakbo pabalik sa bahay. Kinabukasan, sa kanilang bagong paaralan, mag-isa si Kinsey habang kumakain ng tanghalian dahil wala pa siyang mga kaibigan. Isang batang lalaki na nagngangalang Scott, na nagtatrabaho sa lokal na ice cream parlor, ang lumapit sa kanya. Inimbitahan siya ni Scott na makasama siya, ngunit tinanggihan ito ni Kinsey dahil hindi pa sila magkilala ng lubos. Samantala, sa bahay, narinig ni Bode ang boses ng babae mula sa balon na tinatawag siya. Nasa hardware store ang kanyang ina, kaya't nagpasya siyang bumalik sa balon. Ang babaeng tinatawag niyang Echo ay isiniwalat na ang Key House Manor ay puno ng mga mahiwagang susi. Ipinaliwanag niya na may isang susi na nagpapahintulot sa isang tao na makalabas ng kanilang katawan, at isa pang susi na nagbibigay kakayahang baguhin ang itsura ng isang tao. Gayunpaman, ang pinakamagandang susi ay ang Anywhere Key, isang susi na makakapagdala sa kanya kahit saan niya gustong pumunta. Kung nais ni Bode na mahanap ang mga ito, kailangan niyang pakinggan ang mga boses sa loob ng bahay. Matapos marinig ang lahat ng ito, naging masyadong interesado ang bata at bumalik siya sa bahay. Determinado na hanapin ang mga mahiwagang bagay na ito. Ilang gabi ang lumipas. Narinig ni Bode ang mga kakaibang boses malapit sa pulse heiress ni Kinsey. Ito ay regalo ng kanilang ama bago siya namatay. Habang si Kinsey ay nasa banyo, nakuhang kalasin ni Bode ang pulse heiress at natagpuan niya ang kanyang unang susi, ang Anywhere Key. Masayang masaya siya at agad na bumalik sa kanyang kwarto. Isinaksak ang susi sa seradura ng kanyang aparador, at pagkatapos ay pumasok sa aparador. Paglabas niya, nasa kanyang nais na destinasyon siya, ang ice cream parlor sa kanilang kapitbahayan. Kinabukasan, sinabi ni Bode kay Kinsey ang tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran, ngunit sinigawan siya ni Kinsey dahil sinira niya ang mahalagang pulse heiress. Nalungkot si Bode, pero hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa paghahanap sa bawat sulok ng kanilang bahay. Sa wakas, natagpuan niya ang pangalawang susi, ang Mirror Key, na nakatago sa drain ng lababo. Maya-maya, tinanong niya ang boses sa balon tungkol sa kanyang bagong nadiskubre. Ipinaliwanag ni Echo na ang susi ay maaaring magpakita ng taong minahal niya, kahit patay na ito. Sa gulat, nagdesisyon si Bode na gamitin ang susi para makita ang yumaong ama.
Gusto rin niyang kasama ang kanyang pamilya para sa masayang sandali. Sa susunod na eksena, ginamit ni Bode ang pangalawang susi sa salamin ng kanyang kwarto, na nagpakita ng isa pang bersyon ng kanyang sarili. Tumakbo siya papunta sa kanyang ina at hinayla ito papunta sa kanyang kwarto. Sa gulat ni Bode, nakita rin ni Nina ang isa pang bersyon ng sarili niya at agad na nabighani, kaya pumasok siya sa salamin. Kapag nasa loob na, inabot niya ang kanyang ibang bersyon, ngunit biglang nagsimulang mabasag ang mga salamin sa paligid niya. Maliwanag na ngayon, si Nina ay natrap na sa mirror realm. Dahil natakot, tumakbo si Bode papunta sa outhouse at humingi ng tulong kay Echo. Lumabas ang boses at ipinakita ang kanyang anyong tao at tuluyang lumabas mula sa balon. Nangako siyang ililigtas si Nina kapalit ng Anywhere Key, ngunit matapos ibigay ni Bode ang susi, inihayag ni Echo ang kanyang tunay na hangarin. Ginamit niya ang susi sa isang storage closet sa outhouse at biglang naglaho sa labas ng mundo. Pagkatapos, nagmamadaling bumalik si Bode sa bahay dala ang isang lubid. Ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang mga kapatid at nakiusap na tulungan siya. Sa una, inakala ni Kinsey at Tyler na nagbibiro lamang si Bode. Ngunit nang magsimulang umiyak si Bode, napagtanto nila na seryoso siya. Agad silang pumunta sa kwarto kung saan itinali ni Tyler ang sarili sa isang dulo ng lubid. Sina Kinsey at Bode naman ay humawak sa kabilang dulo at si Tyler ay pumasok sa mirror realm. Sa kabila ng hirap, natagpuan niya si Nina at dinala siya pabalik sa tunay na mundo. Paglabas nila mula sa salamin, pinag-isipan ng mga bata ang kakaibang karanasan. Ngunit tila mabilis na nakalimutan ni Nina ang mga nangyari, na lalo pang nagpagulo sa mga bata. Samantala, sa bilangguan, may bumisita kay Sam Lesser. Ibinunyag na ito ay si Echo. Ilang araw ang lumipas at habang ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay nagsimula na sa paaralan. Si Bode ay may isang linggo pa bago magsimula ang kanyang klase. Nananatili siya sa bahay. Sinusubukang intindihin ang sitwasyon sa paligid ng mga susi. Gusto rin niyang maghiganti sa babae mula sa well house, na tinatawag niyang Echo. Isang hapon, habang naglalaro, natagpuan ni Bode ang ikatlong susi sa isang lumang vacuum cleaner. Sinubukan niyang gamitin ito sa lahat ng mga pintuan sa bahay ngunit hindi niya ito mapasok. Maya-maya, nakasalubong niya si Rufus, ang hardinero, at agad silang nagkasundo dahil pareho silang mahilig sa action figures. Tinanong ni Bode kung anong sandata ang dapat gamitin laban sa isang kalabang hindi niya kilala. Iminungkahi ni Rufus ang isang bear trap, ngunit binalaan siya na maging maingat. Maya-maya, dinala ni Bode ang kanyang bagong susi sa isang lokal na pawn shop na nagbebenta ng mga anti-gang gamit. Ipinaliwanag ng shopkeeper na ang artifact ay marahil mula pa noong ika-17 siglo. Gayunpaman, nang lumingon ang shopkeeper, napansin ni Bode ang isang butas ng susi sa likod ng leeg nito. Sa wakas, napagtanto ng batang lalaki na ang bagong susi ay gumagana sa mga tao, hindi sa mga pinto. Pagkatapos nito, tumakbo siya pabalik sa bahay at inilagay ang bagong susi malapit sa kanyang leeg. Isang maliit na butas ng susi ang lumitaw sa lugar, na nagpapatunay sa kanyang hinala, ngunit nagpasya siyang huwag muna itong gamitin sa ngayon. Samantala, si Echo ay lubos na nag-e-enjoy sa kanyang kalayaan. Kumakain siya halos ng bawat putahe sa isang diner at ginamit ang Anywhere Key para makatakas ng hindi nagbabayad ng bill. Pagkatapos, nagnakaw siya ng mga designer na damit mula sa isang tindahan at kalaunan ay pumasok sa isang tindahan ng alahas para kunin ang isang kwintas. Ilang araw ang lumipas, dumating ang ina ni Rufus na si Ellie para sunduin siya mula sa Key House Manor. Natutuwa si Nina na makilala siya at inanyayahan siya sa loob para mag-usap. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na sina Ellie at Rendell ay magkaklase noong sila ay nag-aaral. Sila ay bahagi ng isang grupo ng 6 na malalapit na magkaibigan. Kabilang na si Lucas, ang matalik na kaibigan ni Rendell at asawa ni Ellie. Gayunpaman, isang araw, isang trahedya ang nangyari sa grupo. Nagpunta sila para maligo sa dagat, halos kalahating milya lamang mula sa Key House Manor. Sa kasamaang palad, lumala ang panahon at 3 sa kanila, kabilang si Lucas, ay nalunod at namatay. Nagulat si Nina na malaman ito dahil hindi kailanman binanggit ng kanyang asawa ang tungkol sa mga kaibigan nito, lalo na ang insidente ng pagkalunod. Samantala, sa eskwelahan, inimbitahan ni Scott si Kinsey para sa pangunahing papel sa dulang pang-eskwela. Pagod na si Kinsey sa hindi pagkakaroon ng mga kaibigan kaya napagpasyahan niyang tanggapin ang alok. Gayunpaman, muli na namang nagkagulo ang lahat dahil sa isang marahas na eksena sa pag-arte na nag-trigger ng kanyang trauma mula sa nakaraan. Naalala niya ang araw ng pagkamatay ng kanyang ama, kaya't napilitan siyang umalis sa dula. Sa katulad na paraan, si Tyler ay nahihirapan din sa kanyang nakaraan. Nakipag-date siya sa isang babae at kalaunan ay nagsimula silang maghalikan. Ngunit habang hinahalikan niya ito, biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Sam Lesser, na naging sanhi ng kanyang pag-alala at pagkabalisa. Agad niyang tinapos ang kanilang date at umuwi ng walang paliwanag. Katulad ng kanyang mga anak, hindi rin malaya si Nina mula sa trauma. Habang bumibili ng mga gamit para sa bahay, nakakita siya ng martilyo na nag-trigger ng masasamang alaala. Bumalik ang eksena sa araw ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kakatapos lamang patayin ni Sam Lesser si Rendell at hinahabol naman ito si Kinsey.
Si Tyler ay desperadong sumusubok na makapasok sa bahay ngunit hindi ito magawa dahil nakalock ang pinto mula sa loob. Sa kritikal na sandali, nakakuha ng lakas si Nina upang i-drag ang kanyang sarili pataas. Hinawakan niya ang martilyo at binugbog si Lesser, dahilan upang mawalan ito ng malay pansamantala. Sa kasalukuyan, si Nina ay patuloy na nakakaranas ng mga ilusyon. Iniisip na may dugo sa martilyo sa tuwing hahawakan niya ito. Samantala, nabunyag na ang susi na nahanap ni Bode ay tinatawag na head key. Pinapayagan ng susi ang mga gumagamit na tuklasin ang isipan ng taong pagsasalpakan ng susi. Sa wakas, sinubukan ito ni Bode sa kanyang sarili at naranasan ang out-of-body experience. Nakita niya ang kanyang sarili na parang nagyayelo sa oras, habang nakasaksak pa rin ang susi sa likod ng kanyang leeg. Sa tabi ng kanyang nakayelong sarili, mayroong isang malaking ball na wala roon dati. Nakita ni Bode ang kanyang pangalan na nakasulat sa ball at binuksan ito. Lumabas na ito ay isang daan papunta sa kanyang isipan, na puno ng mga alaala at mga kaisipan. Ang mga ito ay parang isang arcade na puno ng makukulay na ilaw at malalakas na tunog. Maraming laruan ng mga bata ang nakakalat at ang pangunahing emosyon sa loob ng ball ay kaligayahan. Kinagabihan, ibinahagi ni Bode ang kanyang bagong natuklasan sa kanyang mga kapatid. Isinaksak niya ang susi sa kanyang leeg at inanyayahan sila sa kanyang isipan. Masaya silang pumasok sa ball at namangha sa mga kulay at tunog. Ilang sandali lang, dinala sila ni Bode sa isang alaala ng kanilang ama. Isang kwento tungkol sa isang sea monster na madalas niyang ikwento sa kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Bode kung paano natapos ang kwento dahil lagi siyang nakakatulog bago matapos ito. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas na sila mula sa ball at inalis ni Bode ang susi mula sa kanyang leeg. Tinanong ni Tyler kung paano niya natatagpuan ang mga susi, at sinabi ni Bode na naririnig niya ang mga ito. Napansin ni Kinsey na tiyak na alam ng kanilang ama ang tungkol sa mga susi dahil may isang nakatago sa kanyang pulse areas. Gayunpaman, nag-aalala si Tyler na maaaring mapanganib ang mga mahiwagang bagay na ito kaya kinuha niya ang mga susi mula kay Bode. Ibinigay niya ang head key kay Kinsey habang itinago naman niya ang mirror key para sa kanyang sarili. Ilang araw ang lumipas, at pumasok ang mga magkakapatid sa isipan ni Kinsey, na organisadong parang isang multi-level shopping mall. Dito natuklasan ang pagtatapos ng kwento tungkol sa sea monster. Sa katunayan, masaya ang pagtatapos nito, ngunit hindi yon ang bersyon na sinabi kay Tyler. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Tyler at bumalik ang mga magkakapatid sa tunay na mundo matapos ang ilang sandali. Kinagabihan, inisip ni Tyler ang kwento na sinabi ng kanyang ama. Ito ay isang mas madilim na bersyon na umiikot sa isang taong gumawa ng masasamang desisyon. Sa huli, naiwan ng tao upang isiping muli ang kanyang mga pagkakamali habang buhay. Ibinunyag na si Tyler ay inatasan ni Rendell na tulungan si Sam Lesser sa eskwelahan. Ang dalawang batang lalaki ay naging malapit, at isang araw, pabirong sinabi ni Tyler na si Kinsey ang perfect child ng kanilang pamilya. Nang marinig ito, nagalit si Sam dahil hindi siya kayang mapaligaya ng kanyang ama. Ano man ang gawin niya, sinabi niya na madalas niyang iniisip na patayin ang kanyang sariling ama. Tumawa si Tyler sa sinabi ni Sam at pabirong sinabihan pa itong gawin din yon para sa kanya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit sobrang lumayo si Tyler sa pamilya mula nang mamatay ang kanyang ama. Hindi lamang siya nagdadalamhati, kundi nararamdaman din niya ang guilt. Iniisip na siya ang nag-udyok kay Sam na patayin si Rendell. Samantala, nakipagkita si Nina kay Ellie sa isang lokal na diner. Malinaw na may mga nakatagong dahilan si Ellie upang bantayan ang Key House Manor. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Nina na dati siyang nalulong sa alak ngunit 6 na taon nang tumigil. Pinagsisisihan pa rin niya ang pagkawala ng maraming sandali sa buhay ng kanyang mga anak. Ibinunyag din ni Nina na ang kanyang bunsong anak ay nakakita ng nakakatakot na babae sa well house. Agad na nakuha nito ang atensyon ni Ellie, na mukhang interesado sa kwento. Kahit hindi niya ito diretsahang ipinakita, pagbalik ni Nina sa bahay ng gabing yon, binuksan niya ang kanyang aparador at nakakita ng isang yearbook na pagmamay-ari ng kanyang asawa. Binuklat niya ito at tumigil sa pagtingin sa lumang larawan ni Rendell. Nakita rin niya ang iba pang mga kaibigan nito, kabilang ang larawan ni Lucas na may simbolong omega sa paligid niya. Napuno ang mga sumusunod na pahina ng iba't ibang simbolo sa tabi ng ilang tao. Bigla na lang naalala ni Nina na nakita na niya ang omega simbolo noon. Natatandaan niyang nakita ito sa pulso ni Sam bago nito binaril ang kanyang asawa. Samantala, ginagamit ni Echo ang kanyang kalayaan upang hanapin ang mga dating kaibigan. Isa na rito si Mark Cho. Ibinunyag na ito ang lalaking sinunog ang sarili sa unang eksena. Ginamit ni Echo ang Anywhere Key para magpunta sa bahay ni Mark ngunit natagpuan niyang nasunog na ito. Biglang napansin ni Echo ang isang bata na may tali na may susi sa leeg. Ito ang parehong susi na ginamit ni Mark Cho upang sunugin ang sarili. Sinundan ni Echo ang bata at napaniwala ito na pumasok sa mga guho ng bahay. Nangako siyang magpapakita ng mahika gamit ang kanyang Anywhere Key, kapalit ng kwintas ng bata. Pagkatapos nito, ginamit ni Echo ang kanyang susi sa isang half-burnt na pinto at binuksan ang portal patungo sa isang istasyon ng tren. Naakit ang bata, at habang distracted ito, dinampot ni Echo ang kwintas ng bata. Pagkatapos, tinulak niya ang bata sa riles ng tren bago isara ang pinto. Samantala, si Bode, na likas na malikot,
ay nakahanap na naman ng isa pang susi. Nakita niya ito na nakatago sa isang larawan ng kanyang lolo sa tuhod, si Chamberlain Lock. Ito ang ghost key, na nagiging multo ang gumagamit kapag ginamit sa isang pinto na may skull knob. Isa sa ganitong knob ay nasa Key House Library, kaya agad na isinaksak ni Bode ang bagong susi rito. Pagpasok niya sa pintuan ng library, nahugot ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan at naging multo siya. Masaya si Bode sa kanyang anyong multo at nagpalipad-lipad sa bakuran at kagubatan. Nakarating din siya sa isang sementeryo, kung saan nakilala niya si Chamberlain, na tunay na isang multo. Sinabi ng matanda ang isang nakakatuwang bagay, madalas gamitin ni Randall at ng kanyang kapatid na si Duncan ang ghost key, noong sila'y mga bata. Kakaiba ito dahil hindi kailanman narinig ni Bode na binanggit ni Duncan ang tungkol sa mga susi. Pabalik sa kanyang katawan sa mansyon, may nakita pa si Bode habang nasa anyong multo. Lumalabas na may susi si Ellie para sa well house, at naghahanap siya kay Lucas.